Mga kapuso, balikan po natin ang demolisyon sa Pasig na nabalot ng tensyon kanina. May ulat on the spot si Pia Arcangel. Pia? Connie, pansamantalang itinigil ang tangsang demolisyon dito sa Jimenez compound sa Barangay Kalawaan, Pasig. Ito kanina bandang tanghali nang magkaroon ng oportunidad para makipag-usap ang mga polis, pati na rin nilang kinatawanan ng CHR doon sa mga residente ng Jimenez compound. At sa kanilang pag-uusap, sinabi ng presidente ng kanilang homeowners association na si Arman Claveria na handa naman daw silang makipag-usap at ang kanyang sinasabi rito, Connie, ay handa rin silang bayaran itong lupain kung nasaan nakatayo ang kanilang mga bahay. Yun nga lang, ang problema kasi, ang gusto nila, Connie, ay bilhin ng Pasig City Government mula sa mga may-ari na umano'y pamilya espiritu ang lupang ito para na lang sila magbabayad sa Pasig City Government. Kaya lang yung problema, wala naman daw hawak na titulo yung pamilya, kaya hindi ito mabili sa Pasig City Government. Ngayon, ang hinihiling ngayon ng grupo Connie ay isa pang dialogo sa pagitan ng mga residente, ng may-ari at ng mga kinatawan ng lokal na pamahalaan para daw ay makapag-ayos sila ng paraan para ang lupa ay mapunta sa kanila dahil handa rin naman daw sila magbayad kahit daw doon sa presyo pinag-usapan na 6,500 pesos per square meter kung saan ang bawat pamilya ay kakailanganin magbayad ng 200 to 300,000 pesos. Napagbigyan na actually, Connie, ito nung mga may-ari ng lupa, kaya lang ang problema 2 buwan daw ang binigay sa kanila na hindi naman daw kakayanin ng mga pamilya. At kanina nga, Connie, bago natigil itong tangkang demolisyon ay nagkaroon ng batuhan ng sari-sari, no? May mga supot ng asido, supot ng dumi, kaya ilang pulis rin ang sugatan. Nandito tayo ngayon sa tabi ng mga pulis na nasugatan. Ilan sa kanila natapunan ng mga supot ng asido at yung isang pulis na naririto nalapnos ng balat. Sinusubukan natin kausapin siya kanina, Connie, kaya lang sa ngayon binibigyan siya ng medical attention kaya hindi siya masyadong makapagsalita dahil idinadaing pa niya ang sakit sa kanyang braso. Connie? Yes, Pia, napaka-delikado, no? Dahil hindi na lamang ito basta bato o kaya naman ay dumi ng tao na usual. Ano? Ito ay asido. Meron na bang nahuli man lang dun sa mga nambato na yan, Pia? Wala, Connie. Yung mga nambabato, nasa likod sila nung barikada kasi ang ginawa nila doon sa gate ng kanilang compound ay pinadlock nila ito tapos nag-set up sila ng barikada, may mga bato. Kanina, nung kinausap sila ng mga polis, ang ginawa nila, nakikipag-usap sila pero mula doon sa likod ng kanilang gate. So hindi nila ito binubuksan, no, yung kanilang barikada. So yun lang ang kanilang pakikipag-usap. Hindi pa natin na i-clarify sa mga polis kung meron bang pwedeng arrestuhin dahil kanina nung kinausap ni Colonel Aquino, no, or Police Senior Superintendent Aquino, yung Deputy Chief of Police for Operations ng Pasig, ang mga estudyante, ang sabi niya, gawin natin ito sa maayos na paraan, hinihimok niya sila na makipag-dialogo para hindi na ito maulit po. Oo, pero ilan bang pulis natin ang nasaktan, Pia? So far, no, yung latest count nasa hindi bababa sa 10, no, pero hindi pa yan verified dahil ito ay parang manual na bilang lang ng mga nakasaksi dito at ng mga nagbibigay ng first aid at ilang mga pulis na sinasabi nila meron silang mga kasamahan na nasugatan. Kasi ang problema, yung ibang nasugatan, nakaalis na rin, no? So hindi na nila nabilang o nakuna ng actual tally token. Oo. Yung sinasabi nilang dialogo, Pia, matagal na, I'm sure, no, nagkakaroon ito. Ilang taon na ba o ilang buwan yung isinagawang dialogo bago nangyari nga itong demolisyon kanina? Yan ang tinanong natin kanina sa President ng Homeowners Association. Ang sabi niya, meron yung binigay nila, Connie, na decision from the court was dated July 1 of this year or June 30 of this year. 15-day notice yan. Pero ang problema nga daw, hindi naman daw sila sinabihan. Although malinaw naman, no, 15-day notice yung demolition. Before that, yung huling dialogo daw nila several months before the decision came out. Hindi nila masabi kung ilang beses silang nakipag-usap. Pero ang sinasabi ngayon ng lokal na pamahalaan, ito yung problema. Ngayon lang nila sinasabi, hindi nila sinabi nung dialogo, ngayon na daw nila sinasabi na handa naman daw silang magbayad at handa rin silang magbigay o magbayad ng upa. Alright, ingat ka dyan, Pia. Maraming salamat sa iyong update.